Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Inaayayahan po ang lahat na tayo ay sama-sama sa quiet time. Basahin po natin Efeso chapter 4 verse 32. Sa halip maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Isa sa bunga ng Espiritu ay ang kabutihan o ang kabaitan. At ang kabaitang ito ay beyond sa pagiging matulungin. Inaasahan sa atin na nadidescribe natin ang isang tao na siya ay mabait kapag nagbigay, matulungin, o ano mamang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Ang talatang ito ay isang utos sa mga mananampalataya na kung saan na sa halip, yung salitang sa halip ay imbis na tayo ay magalit, tayo ay sumama ang loob, tayo ay piliin natin yung maging mabuti. Piliin natin yung gawin yung pinakamabuti. Piliin natin magkaroon ng pusong mapagpatawad. Kaya yung pagiging mabuti dito ay instruction ni Paul upang tayo ay maging mabuti sa bawat isa, not just being helpful, but being forgiving and compassionate. 'Di ba? Na tayo ay inaasahan na yung ating kabutihan ay nakikita kung paano tayo magpatawad, kung paano tayo magpakita ng pagmamahal, ng pusong handang magpatawad, pusong mahabagin, pusong maawain, na inuunawa natin ang bawat isa. Totoo at tunay nga po na mahirap sa katotohanan ng buhay. Subalit ito ay inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya na tayo ay magpatawad, tayo ay maging mabuti sapagkat ang ating huwaran ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa ating binasang talata, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Ang Diyos ang unang nagpatawad sa atin. Ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Ang Diyos ang nagpadama ng dakilang pag-ibig at kahabagan sa atin. Ito ang hamon sa atin na masunod natin ang utos na ito sa pamumuhay Kristiyano, na bilang mananampalataya tayo ay nagbubunga ng kabutihan sa ating puso, nagbubunga ng kabutihan sa ating pamumuhay, sa ating buhay, na tayo ay nagiging pagpapala sa salita at sa gawa, na kung saan ang nahayag ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa halip na tayo ay magalit, magtampo, sumama ang loob, piliin natin na maging mabait sa bawat isa, unawain ang bawat isa, magpatawad sa bawat isa, gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa dakilang pag-ibig mo. Salamat sa pagpapatawad sa amin. Salamat sa pagtanggap sa amin. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa inyong kabutihan. You are so good to us. Purihin ka, O Diyos. Kaya't dalangin po namin na i-bless mo ang aming puso upang sa ganon, gaya mo, O Diyos, kami ay maging mapagpatawad, maging mabuti sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming sinasabi, upang kami ay maging pagpapala at instrumento ng inyong kabutihan, ng inyong kabanalan, at ng inyong pag-ibig. Pagharian mo po kami, O Diyos. Kung meron po mga relasyon na hindi pa masettle, hindi ma-reconcile, because of pain, mga tampuhan, Panginoon, durugin niyo po yung pusong punong-puno ng galit. Pawiin niyo po yung mga sama ng loob sa kanilang puso. At
Baguhin mo, O Diyos, ng isang pusong mapagpatawad na punong-puno ng pag-ibig. At bigkisin ang bawat sambahayan, ang bawat mag-asawa, ang couples, bawat isa, Panginoon. Pagbigkisin mo po ng inyong kabanalan at pag-ibig. O Diyos, pag-isahin niyo kami. Puspusin mo kami, O Diyos, ng inyong kabanalan. At maging tunay na huwaran kami ng inyong kabutihan bilang iyong tagasunod at bilang mga mananampalataya. Murihin ka, O Diyos, maghari ka po. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, magbunga tayo ng kabutihan na puno-puno ng kahabagan at pusong nagpapatawad. God bless everyone.